Ako nga po pala si Elijah. 57 na ako ngayon pero hindi ko makakalimutan ang gabi ng taong 1996, gabi ng katotohanan, gabi ng mga gabunan. Noong mga panahong iyon, tahimik pa ang baryo namin sa Bicol. Ang mga tao abala lang sa pagtatanim ng palay, pangingisda at pakikipag-inuman tuwing may pista. Pero nang magsimula ng may mga hayop na makita sa paligid na walang bituka at may mga taong bigla na lang nawawala, saka nagsimula ang bangungot. Anong sabi mo? May bata na namang nawawala? Tanong ni Kapitan Merced habang hawak ang radyo. Oo, Kapitan. Anak daw ni Mang Paul. Uling nakita papunta sa poso. Sagot ni Mando. Kaibigan ko mula noon ay naging tanod na siya dahil sa dami ng kaso ng pagkawala. Napatitig ako sa bintana ng kubo ko habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lampara sa bawat bahay. Tahimik ang paligid pero may kakaibang dampi ang hangin. Parang may humihinga sa dilima. Hindi ito gawa ng tao, Mando. Sabi ko sa kanya nang magkita kami sa kanto. Tumango si Mando. Oo, alam ko, Elijah. Ramdam ko rin na baka yan na ang gabunan na sinasabi ng mga matatanda. Humigpit ang hawak ko sa kwintas na iniwan ng nanay ko bago siya nawala. Isang maliit na bilog na bato, may ukit ng araw at buwan na ayon sa kanya'y galing sa isang matandang engkanto. Ito raw ang pumipigil sa dugong dumadaloy sa akin. Oo, isa akong gabunan pero hindi ako tulad nila. Sa gabi naririnig ko ang mga bulong. Nararamdaman ko kung nasaan sila. At noong gabing yun hindi ako nagkamali. May darating ngayong gabi, sabi ko kay Lira, isang albularyang dalaga na may kakaibang kakayahan. Sigurado ka ba? Tanong niya habang nilalagay ang langis sa isang puting tela. Ramdam ng balat ko, hindi to basta halimaw lang. Lahi ko to. Sagot ko habang ipinikit ang mga mata. Nagkita kami ni Mando at Lira sa sapa ng Barangay Lourdes, bandang alas 8 ng gabi. Doon huling nakita ang batang nawawala. Nagtago kami sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hawak ni Mando ang baril niya, habang si Lira ay naglalagay ng asin at langis sa paligid. Tahimik kami pero ang puso ko bumibilis. Ramdam ko siya. Isa sa kanila. May narinig kaming tunog. Parang may hinihigop ng hangin mula sa damuhan. At maya-maya lumitaw ang isang nilalang. Mukha siyang tao, payat, mabagal ang lakad pero pulang-pula ang mga mata. At ang balat niya'y parang tuyong dahon. Habang lumalapit siya sa gitna ng sapa, nakita kong may nakalawit na itim na itlog sa kamay niya. Gabunan, bulong ni Lira habang nag-aantada. Tumayo ako mula sa pinagtataguan. Ako ang hanap mo, hindi sila, sabi ko rito. Tumawa ang nilalang. Elijah, akala ko ba't hindi ka nababalik sa lahi natin? Napakuyom ako. Hindi ako kailanman sumama sa inyo. Biglang nagbago ang anyo ng nilalang. Naging mas malaki, bumilog ang katawan at lumabas ang mahabang dila. Sumugod siya sa akin pero bago pa siya makalapit, binunot ko ang kutsilyong may ukit ng araw at buwan, ang pamana ng aking ina. Isang malakas na sigaw ang narinig sa buong kakahuyan nang tamaan ko siya sa dibdiba. Umusok ang katawan niya, nanginig, at bago siya tuluyang mamatay, may nasambit pa siya. Hindi ka makakatakas, Elijah. Darating si Mang Kalisto. Nang marinig ko ang pangalan na yun nanlamig ako dahil yun ang tiyuhin ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa lumang bahay ni Tata Isko, ang matandang manggagamot. Doon ako nagtungo para tanungin ang tungkol sa itim na itlog na nakita namin sa sapa. Pag ang itlog na iyan ay naipasok sa katawan ng tao, unti-unti siyang magiging isa sa kanila. Kailangan natin pigilan si Kalisto bago siya makakuha pa ng mas maraming katawan. Nasaan siya?
Sa ilalim ng simbahan ng dating kampo ng militar sa Sitio Libtong, ginawa nilang pugad ang lumang bunker doon. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Kasama si Mando at Lira, naghanda kami ng armas. Sibat na may asoge, kutsilyo na may dasala, asin, bawang at langis. Hindi kita pababayaan, Elijah, sabi ni Mando. Pareho tayong hindi papayag na madumihan pa ang baryong to. Sagot ko naman. Bandang 10:00 ng gabi, nagtungo kami sa Sitio Libtong. Madilim at malalim ang lugar. Bawat hakbang sa lupa parang may sumusunod. Pagpasok namin sa bunganga ng lumang bunker, amoy mo agad ang luma, bulok at amoy ng dugo. Nakaabang na sila. 4, lahat may dalang itim na itlog. Si Elijah, sabi nila. Ang hindi tumapo sa sumpa, sagot ng isa pa. Hindi ako kasama sa inyo, sabi ko naman. Nagkagulo, mabilis ang mga gabunan, pero mas mabilis ako. Habang sinasaksak ni Mando ang isa sa dibdib gamit ang sibat na may asoge, si Lira naman ay nagwawasiwas ng langis na may apoy. Sinunog ang sahiga kung saan naglalakad ang mga nilalang, hanggang sa lumitaw siya, si Mang Kalisto. Tsuhin ko, puti na ang buhok pero matindi pa rin ang mga mata. Nakasabit sa leeg niya ang isang kwintas na kapareho ng sakin, pero pula ang bato. Halika, Elijah, tanggapin mo ang lahi natin. Tayo ang tunay na takapaghukom ng gabi. Bulong niya. Hindi, mas pipiliin kong mamatay bilang tao kaysa mabuhay bilang halimaw. Lumaban kami. Isa-isa niyang sinuntok ang mga padera, giniba ang paligid. Nawala sa ulirat si Lira at duguan si Mando. Ako na lang ang natira. Hawak ko ang kutsilyo. Sa huling lakas ko, sinaksak ko iyon sa puso ni Mang Kalisto. Sumigaw siya. Tumigil ang mundo at pagkatapos nun lahat ay natahimik. Simula ng gabing iyon, wala nang nawalang tao sa baryo namin, pero hindi ibig sabihin wala na sila. Hindi ako bayani, isa kong gabunan, pero pinili kong maging bantay, hindi banta. Pagkabagsak ni Mang Kalisto sa lupa, ilang segundo lang ay para lang akong nawalan ng pandinig. Tahimik para bang huminto ang oras sa paligid ko. Ang katawan niya ay unti-unting naging abo, habang hawak ko pa rin ang kutsilyong may marka ng araw at buwan. Napaupo ako sa gilid ng dingding ng bangkera. Hinihingal ako noon. Nanginig ang kamay ko sa pagod at dugo. Lumingon ako sa kaliwa, nandoon si Mando, may tama sa braso at may pasa sa muka. Elijah, nagawa mo ba? Mahina niyang tanong habang pilit na bumabangon. Hindi kaagad ako nakasagot. Tinapik ko lang siya sa balikat, tapos sinabi ko nga, tapos na. Dali-dali naming nilapitan si Lira na wala ng malay. May gasgas siya sa sintido at may bahagyang sugat sa binti. Kinuha ko ang langis sa kanyang bewang at pinahira ng sugat niya. Mando, buhatin mo siya. Kailangan natin makaalis dito bago pa may dumating na iba. Utos ko. Walang imik na tumango si Mando at agad na binuhat si Lira. Habang papalabas kami ng bangkera, napansin ko ang isang ukit sa padera na hindi ko nakita kanina. Isang malaking bilog, may mata sa gitna, at sa ilalim nito ay may salitang hindi ko maintindihan. Pare, bilisan na natin, sabi ni Mando. Teka, sandali lang, sagot ko naman. Lumapit ako sa ukit at inilapit ang kwintas na iniwan ng nanay ko. Sa hindi ko inaasahan, kumislap ang bato ng kwintas at nagliwanag ang ukit. Biglang nagbukas ang maliit na bahagi ng padera. May nilalaman. Isang lumang kahon na yari sa kahoy na itima. May balot ng telang pula. At kinuha ko yun at saka kami mabilis na lumabas ng bangkera. Kinabukasan, nagising si Lira sa loob ng bahay ni Tata Isko. Doon kami pansamantalang naglagi
habang nagpapagaling. Elijah? Mahina niyang bulong. Ayos lang, ligtas ka na. Sagot ko habang nilalagyan ko ng langis ang mga sugat niya. Ano yun? Yung nakita mo sa bunker? Tanong ni Lyra habang tinuturo ang kahon sa mesa. Inuukit sa pader, parang proteksyon o lihim. Hindi ko pa nabubuksan. Sabi ko sa kanya. Biglang dumating si Tata Isko. May dalang pinaghalong dahon at pulbos. Yung kahon na yan, hindi basta-basta binubuksan. May selyo yan ng gabunan. Kapag mali ang pagbukas, pwedeng bitawan ng sumpa. Paano natin malalaman kung ligtas? Kailangan natin ng orasyon at dugo ng taong may lahing gabunan. At ikaw ang meron nun, Elijah. Sabi ni Tata Isko. Walang tanong, lumapit ako at pinisil ang hintuturo ko hanggang tumulo ang dugo. Tumulo ito sa ibabaw ng kahon at agad itong kumislap. Unti-unti itong bumukas. Sa loob ay may isang lumang papel, isang pirasong bato na itim na parang obsidian, at isang panyo na may simbolo ng araw at buwan at pati ng mata. Yan ang tanda ng huling tagapagbantay ng gabi. Bulong ni Tata Isko. Anong ibig sabihin ito? Tanong ko. Tapos na si Kalisto, pero ang sumpa ng gabunan buhay pa. Ang mga itlog na naiwan niya, pwedeng lumaki at maging bago. At ikaw na ang tanging may kakayahang hanapin at wakasan ang mga natirang binhi. Humigpit ang hawak ko sa panyo. Meron pa pala akong obligasyon. Makalipas ang ilang linggo, bumalik sa normal lang takbo ng baryo, pero hindi pa rin ako nakakatulog ng mahimbing. Sa tuwing lumalalim ang gabi, nararamdaman ko pa rin ang kirot sa aking dibdib. Hindi dahil sa tugat, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hindi pa tapos ang laban. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa gilid ng taniman, narinig ko ang huni ng ibon na hindi pangkaraniwan. Sunod-sunod, parang tinatawag ako. Lumapit ako sa puno ng mangga sa dulo ng sakahan. Doon ko nakita ang isa sa mga itlog. Maitim, parang basang putik at may maliit na galaw sa loob. Mabilis akong lumapit at ibinao ng kutsilyo ko. Isa na naman, bulong ko sa aking sarili. Pag uwi ko, sinalubong ako ni Lyra sa harap ng bahay ni Tata Isko. May nakita rin akong isa sa may ilog. Marami pa sila. Alam ko, sagot ko naman. Lumapit siya at iniabot ang isang bagong kwintas na gawa sa kahoy. May ukit din ng mata. Galing kay Tata Isko, pampalakas at proteksyon. Pero hindi para sa'yo lang, para sa ating lahat. Dahil sa laban na to, hindi ka nag-iisa. Sabi ni Lyra. Napatingin ako kay Lyra. Napansin ko ang lalim ng pagod sa kanyang mga mata, pero hindi siya natatakot. Dumating si Mando, bitbit ang dalawang itim na itlog sa may sako. Nakita ko to sa ilalim ng kubo ni Mang Cardo. Unti-unti na silang kumakalat. Hindi lang tayo ang target nila. Lahat ng baryo sa paligid posibleng may itlog na rin. Nilingon ko sila. Hindi na to laban ng isang gabunan na kumukontra sa lahi niya. Laban na to ng mga taong ayaw ng kasamaan sa mundo. Sabi ko rito. Mula noon bumuo kami ng isang lihim na pangkat sa loob ng baryo. Kami lang tatlo. Ako, si Mando at si Lyra. Hindi alam ng mga taga-baryo ang totoo. Ang alam lang nila na tapos na ang lagim. Pero ang totoo, patuloy pa rin na ang lagim. At sa bawat dilim na sumasakop sa paligid, may mga nilalang pa ring lumalapit. Hindi na kami naghihintay pa ng biktima. Kami na ang lumalapit sa panganib. Saka ko lang lubos na naiintindihan ang sinabing huling habili ng nanay ko bago siya nawala. Lumipas ang ilang buwan. Akala ng lahat ay bumalik na sa normal ang lahat. Pero sa likod ng masayang pagtitipon sa palengke at sayawan sa barangay plaza, alam naming may mga bagay pa rin gumagalaw sa dilima. Minsan may mga baboy na biglang nagkakanda sugat-sugat sa loob ng kulungan. Minsan naman may mga manok na parang piniga ang leeg.
at nawalan ng dugo. Sinisisi ng mga matatanda ang ligaw na hayop o masamang hangin, pero kami ni Mando at Lira alam namin hindi basta hayop ang may gawa nun. Isang gabi habang nakabantay ako sa may ilog, nakita kong may anino sa itaas ng puno ng balite. Tahimik akong lumapit, hawak ang kutsilyo at dalang langis. Tinitigan ko yung anino, humakbang ako paakyat sa ugat ng puno. Doon ko siya nakita. Isang bata, siguro mga 9 o 10 taong gulang. Nakaupo, nakatitig lang sa akin. Walang imig, pero kakaiba ang itsura niya. Maputla ito, nangingitim ang labi, at ang mga matay parang pinapalitan ng butas. Lumapit ako. "Anong pangalan mo?" Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya at tumalikod. Bigla siyang tumalon pababa mula sa taas ng puno. Bumagsak siya sa damuhan pero hindi nasaktan. Tumakbo siya papunta sa kagubatan. Sumunod ako sa kanya. Dumaan ako sa likod ng mga talahiban sa may palayan hanggang sa makarating ako sa dating bahay ni Mang Kalisto, ang luma nilang ancestral house sa gilid ng bundok. Matagal na itong abandonado pero ngayon may ilaw sa labas. At pati na rin sa loob. Dahan-dahan akong lumapit. Mula sa bintana, nakita ko ang batang lalaki. Nakaupo siya sa may sahiga at sa harap niya may itim na itlog. Mas malaki sa mga dati naming nakita. Habang tinititigan niya iyon, parang may sinasambit siya na di ko maintindihan. Nagulat ako nang biglang sumulpot sa likod niya ang isang matandang babae. Kulubot ang balat, nangingitim ang mga kuko at ang buhok ay puting-puti pero tila laging basa. Humawak ito sa balikat ng bata at bumulong. "Lahi ni Kalisto, lahi mo makapangyarihan," bulong ng matanda. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Hinila ko ang bote ng langis, binasag sa pader ng bintana at inihagis papasok ang apoy at sumabog ito at nagliyab sa loob. Nagsisigaw ang bata at ang matanda, ngunit sa halip na tumakbo palabas, nagtago sila sa likod ng altar sa loob ng bahay. Binuksan ko ang pinto gamit ang sipa. Pumasok ako, sinundan ng usok. Walang ingay doon. Wala na ang bata, wala na rin ang matanda. Kinabukasan tinawag ko si Mando. "Nakapasok na sila sa bahay ni Mang Kalisto. Posibleng hindi lang itlog ang inaalagaan nila. Posibleng may kinukondisyon silang bagong katawan," sabi ko habang nakaupo kami sa bangko sa ilalim ng punong mangga. Pwedeng yung bata o baka yung tagapagmana ng lahi nila," sagot ni Mando. "Hindi ko alam, pero may bago sa aura nila. Hindi ito tulad ng mga nakalaban natin dati. Mas malakas, mas organisado." Dumating si Lira. May dalang bagong tala mula kay Tata Isko. May lumang orasyon na nagsasabing kapag naipon ang 7 sa itim na itlog, magbubukas ang pintuan sa dilim ng ikalawang lahi. At kung sino man ang unang nilalang na tumatanggap nito, siya ang magiging bagong pinuno ng mga gabunan. 7 itlog? Napatayo si Mando. "Ilan na nakuha natin?" 5 pa lang." "Ibig sabihin may 2 pa," dagdag ni Lira. "Teka, yung nakita ko kagabi mas malaki. Baka yun ang pang-6." Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Muling bumuo ng plano. Kailangan naming hanapin ang huling 2 itlog bago pa ito magpasama-sama ng mga nilalang ng dilim. 2 gabi pagkatapos noon, tumanggap kami ng balita na may bagong bangkay na natagpuan sa barangay Malasugi, mga 5 kilometro mula sa amin. Lalaki yun, 40 taong gulang. Wala nang laman loob ng tiyan. Itim ang balat sa may bandang dibdib. Pumunta kami roon. "Bakit parang may marka ng gabunan pero kakaiba to?" bulong ni Lira habang sinusuri ang katawan. "Tignan mo to." Sabay turo ni Mando sa lupa. May 3 itim na alupihan na naglalakad pabalik sa gubat.
Hinabol namin yun. Pagdating sa gitna ng dubat, may nakita kami bagong hukay. Binuksan ni Mando gamit ang pala. May sako sa loob at sa loob ng sako nandoon ang pang-anim na itlog. Nang ilabas namin ito, biglang lumitaw mula sa puno ang batang lalaki. Nakasuot siya ng puting kamiseta pero ang mga mata niya pulang-pula. Nakasunod sa kanya ang matandang babae na nakita ko sa bahay ni Mang Kalisto. "Huwag niyong kukunin yan. Para sa amin yan," banta ng matandang babae. "Hinding-hindi ko hayaang mabuo ang lahi niyo," sagot ko naman. "Pero isa ka sa amin," sabat ng bata. "Hindi ko pinili yan." Sabay-sabay silang lumundag mula sa mga puno. Si Mando binaril kaagad ang matanda. Isang tama sa dibdib. Napasigaw ito at biglang naging usok. Si Lira naman ay inihagis ang langis papunta sa bata. Tumama ito sa paa niya at napahiyaw siya. Sinamantala ko ang pagkakataon. Binunot ko ang kutsilyo at itinaga ito sa itlog. Sumabog ito. May sumirit na itim na likido pero hindi na nabuo. Sa gabi ring iyon, bumalik kami sa bahay ni Tata Isko. Nakuha nila ang mga bata. Isa-isa nilang kinukumbinsi. Yung matandang babae, hindi ko pa alam kung sino siya, pero malamang konektado din siya kay Kalisto, sabi ni Lira habang pinupunasan ang sugat sa kanyang braso. Isang itlog na lang. At alam nating hindi nila tayo tatantanan. Lumapit si Tata Isko. May paraan para makita kung nasaan ang huling itlog, pero hindi kayo pwedeng tatlo lang. Ano ang kailangan, Tata? Kailangan ng dugo ng gabunan, dasal ng albularyo at proteksyon ng tapang. Kailangan niyong sumanib sa isang sinaunang ritual. Naghanda kami kinabukasan. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagsinti kami ng apoy sa gitna ng punso sa tabing bukid at inilagay ni Lira ang anting-anting ng kanyang lola, habang ako naman ay pumatak ng dugo sa ibabaw ng bato. Nang magsimula na ang dasal ni Tata Isko, biglang lumiwanag ang paligid. Tumigil ang hangin. Lumitaw sa gitna ng apoy ang isang anyo ng babae. Walang iba kundi ang ina ko. Elijah, tapusin mo na ang sumpa. Nanay! Nasa ilalim ng lumang balon sa Baryo Luntian ang huling itlog. Pag nakuha nila yon, tapos na ang lahat. At biglang naglaho ang anyo niya. Magtatanghali na nang makarating kami sa Baryo Luntian. Sa gitna ng sira-sirang iskinita, naroon ang lumang balon. Pinagtutubuan na ng damo at may luma ng mga bubonga. Pagbungad pa lang namin, may naramdaman na akong init sa balat. Ibang klase, parang may humihila sa akin pababa. Tinignan ko si Mando at Lira. Tumango sila. Sabay-sabay kaming lumapit sa balona. At doon sa ilalim, nandoon ang mga huling itlog. Nakatayo kami sa bungad ng lumang balon sa may Baryo Luntian. Ang paligid balot ng katahimikan, maliban sa mahihinang kaluskos ng damo sa ihip ng hangin. Hindi ko alam kung kababayong nararamdaman ko o yung bigat ng presensyang tila umiikot sa paligid ng balon. Ang balat ko nanginginig na para bang kinikiliti nang hindi mo mapaliwanag. Sigurado ka bang dito yun? Tanong ni Mando habang sinisilip ang loob. Oo, ito yung pinakita ni nanay. Nasa ilalim niya ng huling itlog. Tignan mo to, sabi ni Lira. May marakang pagsusumpa. Baka may nagbabantay dyan sa loob, dagdag pa niya. Sumilip ako. Mababa ang tubig, halos wala na. Pero sa pinakailalim may bahagyang liwanag. Hindi normal na liwanag kundi yung kulay berde at parang gumagalaw. Bumaba kami gamit ang lubid na dala ni Mando. Isa-isa kaming dumulas pababa. Pagbaba ko sa pinakailalim, ramdam ko kaagad ang basang putik. Doon ko nakita sa isang bahagi ng balon nakapatong sa batong bilog ang huling itlog. Nangingintab, nangingitim at tila humihinga.
Iyan na yun? Sabi ni Lyra habang sinisindihan ang kandilang may langis na dalang orasyon. Lumapit ako dahan-dahan. Inilabas ko ang kutsilyo ng araw at buwan. Bago ko pa maabot ang itlog, may narinig kaming matinis na huni mula sa taas. Lumingon kami. Sa gilid ng balon may nakasilip. Isang lalaki. At ang batang may pulang mata kasama ang matandang babae. Hawak niya ang isang lumang itak na kulay abo. Hindi mo pwedeng kunin yan. Hindi mo pwedeng sirain yan. Amin yan. Buo na ang 7, huli ka na. Sigaw ng bata. Bigla siyang tumalon pababa. Ang bilis ng bagsak niya. Parang hindi na siya tao. Ibang bata ito. Sumabay ang matanda pero sa ere pa lang, sinalubong na sila ni Mando ng 2 bala. Tumama ang isa sa balikat ng matanda, kaya't napahiyaw ito pero hindi siya bumagsak. Sa halip, bigla siyang nagbago ng anyo. Naging malaking nilalang na kalahating babae, kalahating ahas. Diyos ko! Bulong ni Lyra. Ako naman, agad na sumugod sa itlog. Kailangan ko na itong sirain bago pa nila maagaw. Pero huli na. Hawak na ng bata ang itlog. Pulang-pula ang mata niya at punong-puno ng galit. Galit na nauuhaw sa kapangyarihan. Hindi mo ako mapipigilan, sabi niya. Hindi mo alam ang pinapasok mo, bata. Pag pinagsama-sama mo ang 7, hindi lang gabunan ang lalabas. Baka pati yung mas malalim pa sa kanila magigising. Pero bakit mo sinabing kumpleto ang 7? Sinira ko na yung isa. Gusto ko yon. Mas malakas, mas matatag. Lahat kayo magiging isa sa amin. At hindi ko sasabihin sa'yo kung bakit naging 7 ulit ang lahat ng itlog kahit sinira mo na yung isa. Naglakad siya papalapit sa altara ng lumang balon. Itinaas niya ang itlog. Kung mahal mo pa ang sangkatauhan, ibaba mo yan. Pero hindi siya nakinig. Nilapitan ko siya at sinubukang sunggaban pero bago pa siya maabot, sinugod ako ng matandang babae. Sa lakas ng tama, tumilapon ako sa pader ng balon. Napaluhod ako sa sobrang sakit. Elijah! Sigaw ni Mando habang inaasinta ang babae. Isang tama sa leeg. Umuga ang katawan ng matanda pero bago pa siya mabagsak, lumabas mula sa tiyan niya ang parang itim na usok. Tumungo ito sa itlog na hawak ng bata at pinasok ito. Kumislap ang itlog. Napunit ang paligid ng balon. Umugong ang hangin. Ayoko nang palakihin pa to, sigaw ni Lyra. Hinagis niya ang bote ng langis sa harap ng bata, sabay bitaw ng apoy. Sumabog ito pero nakatayo pa rin siya, parang hindi nasusunog. Tumayo ako. Dugo ang tumulo sa labi ko pero hindi ko alintana. Pinilit kong lapitan ang bata. Bata ka pa, hindi ka pa huli, sabi ko sa kanya. Hindi mo ako mapipigilan, sigaw niya. Itinaas ang itlog pero bago niya ito maibagsak sa altara, tumalon ako at buong lakas na tinaga gamit ang kutsilyo, ang kamay niyang may hawak. Tumilapo ng itlog, bumagsak sa gitna ng apoy. Malakas ang pagsabog. Nagdilim ang paligid. Nang gumising ako, wala na kami sa ilalim ng balon. Nasa gilid na kami ng itlog. Nakahandusay. Si Mando, pilit akong ginigising. Si Lyra duguan ang braso pero buhay pa naman. Nabuhay tayo? Tanong ko. Tumango si Lyra. Naubos sila. Lahat ng gabunan sa paligid wala na. Tinignan ko ang langit. Muli kong nakita ang liwanag ng buwan. Malinaw, walang usok, at walang kadiliman. Tuluyan na ba silang napuksa? Sabi ni Mando. Hindi natin alam, pero sa ngayon, tahimik na. Simula noon hindi na muling nagkaroon ng pagkawala sa mga baryo sa paligid. Ang mga hayop ligtas
ang mga tao muling naging abala sa kanilang araw-araw na gawain. Wala nang gumagala sa gabi, wala nang umiiyak sa madilim na iskinita. Pero sa tuwing sumasapit ang dilim, hindi ko maiwasang maging mapagmatsyag. Kahit pa sinabi nilang tapos na, alam kong ang mga nilalang na minsang gumalaw sa gabi, kaya nilang bumalik kahit hindi ako huminto sa pagbabantay. Naging bantay ako ng gabi, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Ang dugong nananalaytay sa akin ay bahagi ng kadiliman, pero pinili kong maging ilaw para sa iba. Ako si Eladio Requinto, isa kong gabunan, pero hindi ako halimaw. Ako ang tagapagbantay ng gabi.